Pagbati sa iyo, listener, nandito na naman tayo para sa isa na namang malalimang pagsusuri. Ngayon, ang tatalakayin natin ay isang medyo bagong desisyon mula sa Korte Suprema natin. Ito yung kaso ng mag-asawang Agulio laban kay Lea Victa Espinosa, GR number 269921. Ang source natin dito, yung mismong desisyon ng Korte Suprema, en banc, yung pinakahuli, April 22, 2025. Tama. At napaka-importante nito kasi madalas tong issue yung agawan ng lupa, di ba? Oo nga. At ang mission natin dito, listener, himayin natin ito. Para maintindihan natin ano ba talaga yung mga legal na remedyo kapag posesyon ng lupa ang pinag-uusapan. Kasi minsan parang ang labo no? Anong kaso ba dapat isampa? Exactly. Naitanong mo na ba sa sarili mo? Kung may biglang umukupa sa lupa mo o kaya may nang-agaw, ano ba yung tamang kaso? Diretso na ba sa pulis, o sa barangay, o sa korte? At kung sa korte, ano yun? Forcible entry ba? O action publiciana? O baka naman action revindicatoria? Kailan ginagamit yung bawat isa? Yan. Yan mismo yung mga tanong na bibigyan linaw dito sa kaso. Kasi yung Korte Suprema nagbigay ng mahalagang paglilinaw dito. So, ano ba talagang dapat gawin kung may umuuko pa sa lupa mo? Yan ang alamin natin. Simulan na natin. Sige, una, kilalanin muna natin yung mga kasama sa kwento. Ang petitioners, yung nag-akyat ng kaso sa Korte Suprema, ay ang mag-asawang Noel at Lenny Agulo. Tapos yung respondent, yung kinasuhan sa simula, si Lea Victa Espinosa. Siya'y kinakatawan dito ni Aurora Victa. Okay, ano yung ugat ng problema? Bale si Espinosa, bumili siya ng lupa, normal lang, di ba? Oo. Pero pagkatapos niyang ipa-survey, doon niya nalaman, teka, may kapiraso pala ng lupa ko na nasakop, na-encroach, ika nga. At sino ang naka-encroach? Yun na nga, yung katabing lupa na pag-aari daw ng mag-asawang Aguyo. Medyo common tong senaryo na to, no? Oo, madalas mangyari yan. So, anong ginawa ni Espinosa nung nalaman niya? Natural, nag-demand siya. Pinapaalis niya yung mga agulo doon sa parte ng lupa niya. Kaso, tumanggi daw yung mag-asawa. Ayun na. So no choice si Espinosa, kailangan ng idaan sa legal na proseso. Saan siya unang nagsampa? Nagsampa siya ng reklamo sa Regional Trial Court o RTC. Ang title ng complaint niya, medyo mahaba, Complaint for Recovery of Possession and Denying and Demanding Subsequent Motion for Reconsideration. Okay. Ang hinihingi niya basically, paalisin yung mga agulo at magbayad ng danyos. Tama ba? Tama. Recovery of possession yung habol niya. Pero dito na nagsimula yung medyo paikot-ikot na sitwasyon. Kasi yung RTC, bago pa man mag-serve ng summons, dinismiss agad yung kaso. Agad? Bakit daw? Hindi pa nga simulan yung hearing, di ba? Oo, yun ang nakakagulat. Motu proprio dismissal, kumbaga, kusa ng korte. Ang sabi ng RTC, mali daw yung korte na pinag-filean ni Espinosa. Bakit mali? RTC yun Kasi daw yung kaso, dapat forcible entry. Bakit? Kasi yung pag-file daw ni Espinosa, pasok pa sa loob ng 1 taon mula nung na-discover niya yung pananakop. Okay. So kung forcible entry, saan dapat? Sa Municipal Trial Court, MTC daw dapat yon, isang pa, hindi sa RTC. Kaya ayun, dismissal dahil sa lack of jurisdiction. Wow. Ang bilis naman nun. Anong ginawa ni Espinosa? Pumayag na lang siya? Hindi. Nag-file siya ng motion for reconsideration. At dito, nagbago ang ihip mo hangin. Yung RTC, binaliktad yung sarili niyang desisyon. Talaga? Anong sabi niya sa pangalawang pagkakataon? Sabi nung RTC, sige, itutuloy ang kaso. Pero hindi na bilang forcible entry. Ang tingin na nila ngayon sa kaso ay aksyong revindicatoria. Teka. Magkaiba yun, di ba? Ano daw ang basehan ng RTC sa pagbabago ng isip? Ang katwiran nila, based daw sa laman ng reklamo ni Espinosa, ang pinakalayunin niya talaga ay mabawi yung pagmamayari or ownership, hindi lang yung simpleng posesyon. Kaya raw aksyong revindicatoria yon. Mula forcible entry, naging revindicatoria. Okay. So natuloy na ba ang kaso sa RTC? Hindi pa rin dyan natapos. Yung mga agulo naman ngayon ang hindi pumayag. Sila naman ang umakyat sa Court of Appeals, CA, via certiorari.
Sabi nila, mali yung RTC. Ay grabe. Ano namang sabi ng CA? Dito lalong naging komplikado. Una, kinatigan ng CA si Espinosa. Sabi ng CA, parang tama yung RTC na ituloy yung kaso. Pero May pero pa. sa CA, at yung CA, binaligtad na naman yung sarili niyang desisyon? Naku po. Ano na naman ngayon ang sabi ng CA? Pangatlong interpretasyon na to Oo nga eh. Sabi ng CA, ang kaso ay hindi forcible entry, hindi rin revindicatoria. Ang tama daw ay aksyon publisyana. Ito yung pagbawi ng mas mabuting karapatan sa posisyon. Okay, aksyon publisyana daw. So pinatuloy na ba ng CA bilang aksyon publisyana? Hindi pa rin. Kasi sabi ng CA, kahit aksyon publisyana yan, premature pa rin daw, masyadong maaga isinampa. Ha? Bakit na naman premature? Kasi daw, ang aksyon publisyana, ayon sa paniniwala ng CA that time, ay para lang sa mga kaso kung saan yung pag-agaw ng posisyon ay tumagal na ng mahigit 1 taon. Yung 1-year rule na naman. Oo, dahil sa kaso ni Espinosa, wala pang 1 taon yung pag-agaw nung magsampa siya, sabi ng CA, premature yung aksyon publisyana. Kaya ang ginawa ng CA, binalik niya yung pinakaunang desisyon ng RTC. Yung dismissal. Yun nga, dismissed ulit ang kaso. Grabe. Kung ako si Espinosa, parang mapapakamot na lang ako sa ulo. Forcible entry, tapos reindicatoria, tapos publisyana, pero premature? Ano ba talaga? Tumpak! Itong kalituhan na to, ito yung nagdala sa kaso sa Korte Suprema. This time, yung mga agulo na yung nag-akyat ng petition for review, kino-question nila yung huling desisyon ng CA na nagsasabing aksyong publisyana ito, pero premature. At dito na nga pumasok ang Korte Suprema para magbigay ng linaw. Ang pinakatanong sa harap nila, tama ba yung sinabi ng CA na yung aksyong publisyana pwede lang isampa pagkatapos ng 1 taon mula sa pag-agaw ng posisyon? Napaka-critical na tanong yan kasi yan yung pinagugatan ng dismissal, di ba? Kung mali pala yung CA, dapat pala tinuloy yung kaso. Exactly. At dito, kailangan talaga nating balikan at linawin ulit para sa kapakanan mo rin, listener, ano ba yung 3 klase ng aksyon na to? Paulit-ulit to pero mahalaga. Sige, isa-isahin natin ulit based sa paliwanag ng Korte Suprema mismo. Una, yung aksyong interdictal. Ito yung mabilisang kaso, di ba? Summary proceeding. Oo, 2 yan. Forcible entry kapag yung pagpasok sa lupa ay sa pilitan, patago, o gumamit ng panlilinlang. Strategy, pananakot. Yung fists nga, force, intimidation, threats, strategy, stealth. Tapos yung isa. Unlawful detainer. Dito, legal yung umpisa ng pag-occupy mo. Pero naging illegal na kasi ayaw mo nang umalis kahit pinapaalis ka na. At pareho silang dapat isampa sa MTC. Mula sa pag-agaw o pagka-discover. Sa unlawful detainer, 1 taon mula sa huling demand na umalis. Ang focus lang dito ay yung physical na possession o possession de facto. Okay? Pangalawa, yung aksyon publisyana. Ito yung sinabi ng CA na kaso ni Espinosa, pero premature daw. Oo, ito ay plenary action, hindi na summary. Ang pinaglalabanan dito ay yung mas mabuting karapatan sa posesyon o possession de jure. Hindi lang kung sino yung aktual na nakahawak, kundi sino ba talaga ang may mas legal na karapatan umawak kumpara sa kalaban. At ito, sa RTC na Usually sa RTC, pero pwede rin sa MTC depende sa assessed value ng lupa ayon sa RA 7691. At ang traditional na pagkakaalam, isinasampa ito kapag lumagpas na yung 1 taon para sa aksyon interdictal. Yun yung naging issue dito. At pangatlo, yung aksyon revindicatoria. ito yung pangalawang sinabi ng RTC na kaso ni Espinosa. Tama. Ito naman, ang pinag-uusapan na dito ay yung mismong pagmamay-ari o ownership ng lupa. Siyempre, kasama na doon yung karapatan sa posisyon. Plenary action din ito. At sa RTC din o MTC, depende sa value. Ang main issue, sino ba ang may titulo? Okay, malinaw na yung 3. Salamat. Ngayon, balik tayo kay Espinosa. Ano ang naging finding ng Korte Suprema? Anong klaseng kaso ba talaga yung sinampa niya?
Inanalyze ng Korte Suprema yung mismong complaint ni Espinosa. Kinumpara nila yung mga nakasulat doon, yung mga hinihingi niya. Ginamit nila yung kaso ng Makutay bilang example ng clear na action reivindicatoria. So, ano ang conclusion nila? Banggit ni Espinosa na siya ang rehistradong may-ari, yung pinaka-essence, yung puso ng reklamo niya ay hindi para patunayan yung titulo niya per se. Ang gusto niyang patunayan ay yung mas mabuti niyang karapatan na magposes ng lupa laban sa mga agulyo. So possession de jure yung habol niya primarily. Oo. Kaya ang deklarasyon ng Korte Suprema, ang kaso ni Espinosa ay isang aksyon publisiana. Tama yung finding ng CA sa part na yon. Okay, so action publisiana niya. Pero yung tanong na pinakamahalaga, tama ba yung CA na premature yon dahil wala pang isang taon? Pwede bang isampa ang action publisiana kahit hindi pa tapos yung 1-year period para sa aksyon interdictal? Ito na yung puso ng desisyon. Ito yung crucial point. At dito, nagbigay ng napakalinaw na sagot ang Korte Suprema. Ginamit nila yung mga naunang aso, Heirs of Colado v. Gutierrez at Gumiran v. Gumiran. Dito na-establish na. Pwede ba o hindi? Ang klarong sagot ng Korte Suprema, oo, pwede. Maaaring isampa ang aksyong publisiana sa tamang korte, RTC or MTC, depende sa value, kahit na wala pang isang taon ng lumilipas mula sa pag-aagaw ng posesyon. Talaga? So mali pala yung CA sa pag-dismiss dahil premature? Mali. Pero may napakahalagang qualifier. May exception. Ano yon? Pwede mong i-file ang aksyong publisiana within 1 year, maliban kung yung pag-aagaw ng posesyon ay ginamitan ng fists, force, intimidation, threat, strategy, or stealth. Yun yung sakop ng forcible entry. Tumpak. Kung ang pag-aagaw ay may fists, doon lang talaga exclusive yung remedy ng aksyong interdictal, forcible entry, sa MTC sa loob ng 1 taon, ayon sa Rule 70. Pero kung yung pag-aagaw ay hindi naman ginamitan ng fists, halimbawa pumasok lang ng mapayapa pero ayaw umalis. Kung walang fists, sabi ng Korte Suprema, malaya yung may-ari o yung may karapatan sa posisyon na pumili. Pwede siyang mag-file ng action interdictal sa MTC kung gusto niya ng summary proceeding kung pasok pa sa 1 year, o pwede siyang dumiretso sa action publisiana sa RTC o MTC, depende sa value, kahit hindi pa tapas yung 1 taon. Wow! Ang laking bagay niyan. Kasi binibigyan ng option yung nagsasakdan. Hindi pala absolute yung 1-year rule na akala ng marami at kahit ng CA sa kasong ito. Nakadepende pala sa paraan ng pag-agaw. Oo, napaka-significant ng clarification na yan. Pero teka, may binanggit kanina na kasong Martinez v. Heirs of Lim. Yun daw yung ginamit ng mga agulo at ng CA para sabihin kailangang hintayin yung 1 taon. Paano yun? Magandang punto. Nilinaw din yan ng Korte Suprema. Ang sabi nila, yung Martinez case, ang tinutukoy dun ay action reivindicatoria, hindi publisiana. At ang sinabi lang daw sa Martinez ay pwedeng magsampa ng reivindicatoria kapag mahigit 1 taon na yung pag-agaw. So hindi nito sinabing bawal mag-file ng publisiana ng mas maaga? Hindi raw. Hindi ipinagbabawal ng Martinez ang pag-file ng aksyon publisiana sa loob ng 1 taon, lalo na kung walang fists. Magkaiba yung issue at sitwasyon. Kaya hindi applicable yung Martinez para i-dismiss yung kaso ni Espinosa. At isa pa, binalikan din yung ruling sa Bungato v. Spouses Malvar. Doon sinabi na yung 1-year period para sa forcible entry, lalo na kung patago, stealth, ginawa, ay bibilangin mula nung nalaman o na-discover ng may-ari yung pag-occupy. Hindi pala basta mula sa pagpasok. Oo. So, kahit na inisip ng RTC na forcible entry ito, baka nga lagpas na sa 1 taon mula sa discovery nung nag-file si Espinosa. Pero kahit lagpas na, hindi ibig sabihin wala na siyang remedy. Andyan pa rin yung aksyon publisiana. Ang linaw na ngayon. So, para i-summarize yung desisyon ng Korte Suprema, una, ang kaso ni Espinosa ay aksyon publisiana. Tama. Pangalawa, tama ang pag-file sa RTC dahil yung assessed value ng lupa, 68,060, ay pasok sa jurisdiction ng RTC based sa RA 7691. Correct. At pangatlo, at ito yung pinaka-highlight,
Pwede palang isampa ang aksyon publisyana sa RTC kahit wala pang 1 taon mula sa pag-agaw basta hindi fists yung paraan ng pag-agaw. Eksakto. So yung pag-file ni Espinosa sa RTC ay tama lang pala, hindi ito premature. Kaya ang naging final na hatol ng Korte Suprema. Ang petisyon ng mga agulo, denied, ibinasura. Yung desisyon ng CA na nagdi-dismiss sa kaso ni Espinosa ay binaliktad, in effect. Ang sabi ng SC, yung desisyon ng CA ay affirmed pero with modification. Anong modification? Ang modification ay idiniklaro ng reklamo ni Espinosa ay action publisyana at dahil may jurisdiction ng RTC at hindi ito premature, inuutosan ng RTC na ipagpatuloy ang pagdinig sa kaso. Kailangan ng dinggin yung merito. Sino ba talaga kina Espinosa at Agulo ang may mas mabuting karapatan sa posesyon ng lupa? Sa wakas, matapos ang ilang taon ng paikot-ikot, madidinig na rin yung kaso base sa merito. Napakahalaga ng kasong ito. At listener, bakit ito importante sa iyo? Kung sakali lang, wag naman sana na may umuko pa o mangagaw ng property mo. Alam mo na ngayon na hindi lang pala iisa ang daan sa loob ng unang taon, hindi ka lang limitado sa forcible entry o unlawful detainer sa MTC? Oo. Depende sa kung paano nawala yung posisyon mo. Kung hindi naman ginamitan ng fists, may option ka palang dumiretso sa aksyon publisyana sa RTC o MTC kung mababa ang value. Nagbibigay ito ng flexibility at posibleng mas mabilis na proseso depende sa sitwasyon. Kasi yung action interdictal, summary yun, pero minsan natatagalan din dahil sa appeals. Tama. At mas malawak ang pwedeng pag-usapan sa aksyon publisyana kumpara sa purely physical possession lang sa interdictal. Pero ito ngayon ang tanong na bumabangon dahil sa kasong ito. Nakita natin yung confusion, di ba? Kahit yung mga korte nagkaiba-iba ng interpretation bago nagbigay ng linaw ang Supreme Court. Oo nga eh. So para sa mga property owners dyan, dahil sa posibleng kalituhan pa rin sa pagitan ng interdicta, publisyana, at revindicatoria, at sa mga technicalities tulad ng fists, 1-year period, assessed value, ano kaya ang mas magandang gawin para maprotektahan nila ang karapatan nila mula pa lang sa umpisa? Magandang tanong yan. At paano nila masisigurado na yung pipiliin nilang legal na remedyo ay yung pinakatama at angkop para maiwasan yung nangyari dito, yung dismissal, yung delay, yung pag-akyat baba sa mga korte? Ano sa tingin mo, listener? May mga practical tips ka ba o insights? Gusto naming marinig yan. Ibahagi mo naman ang iyong salubin. Mahalaga ang usaping ito. Bilang pagbubuod lang ulit ang mga key takeaways natin. Una, yung distinction ng aksyon interdictal, physical possession, MTC, 1 year, lalong kung fists. Aksyon publikana, better right of possession, RTC, MTC, depende sa value. At aksyong revindicatoria, ownership, RTC, MTC, depende sa value. At ang pinaka-highlight talaga mula sa Agulo versus Espinosa, ang aksyon publikana ay hindi na strictly kailangang hintayin ng 1 taon. Pwede itong i-file within the year, basta't hindi fists ang involved sa pag-agaw. Napakahalagang doktrina niyan. Maraming salamat muli sa iyong pakikinig at pagsama sa amin sa pagsusuring ito. Huwag kalimutang mag-subscribe sa The Deep Dive para laging updated sa mga ganitong pagtatalakay. At para sa ating citation, ang pinagkunan natin ng impormasyon ay ang opisyal na desisyon ng Korte Suprema ng Pilipinas en banc sa kasong GR number 269921, Spouses Noel M. Agulo and Lenny Agulo versus Lia Victa Espinosa na isinulat ni Associate Justice Ricardo R. Rosario at ipinahayag noong ika-22 ng Abril 2025. Hanggang sa muli.